Ramil Boulder po, naritong muli. Ito na po ang balita. Mukhang nalalagas na po isa-isa ang mga membro ng ICI, ng Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Pangulong BBM dahil sa mga anomalya ng flood control anomaly, ano? Ngayon po ay nag-resign po ang pangatlo na si Rosana Fajardo bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure effective December 31. Ano? Oh. Sa December 31 pa po ang effectivity ng kanyang resignation. Pero nag-file na po siya ngayon. Ano? Ano bang dahilan? Bakit unti-unti yatang nalalagas ang mga miyembro na inappoint ni PBBM? Ito ba sa kakulangan ng ngipin? Kakulangan ba ng pondo? Hindi natin alam kasi wala naman binabanggit. Ang alam ko, kakulangan ng ngipin. Ano? Ayaw nila kasi puro ang karamihan dito ay mga dating Supreme Court justices. Ano? Ah, ito kasi ang ICI kasi sakop yan ng Office of the President. Pondo ng OP ang nagpapasahod dito. Ano? Wala po silang hindi po sila independent. Bagamat independent yung kanilang investigation, ah, ang sila ay nasasakop ng Office of the President. Ano? Kaya po ganun siguro ang kanilang ah, mga hindi nila nagugustuhan yung pamamalakad ng ICI. Si Andres Reyes naiwan pa po. Ito ang balita po. Ito ang pahayag ni mamamayang Liberal ML Party List Representative Laila de Lima kasunod ng pagbibitiw ni Rosana Fajardo bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure effective December 31. Si Fajardo ang pangatlong opisyal ng komisyon na aalis ngayong taon at sina Chairman Andres Reyes Jr., Special Advisor Rodolfo Asurin at Executive Director Brian Kit Hosaka na lamang. Tatlo na lang po sa kanila ang natitira. Tatlo. Ha? Si Fajardo, ang natitira na lang po ay si Andres Reyes, si Rodolfo Asurin, at saka si Brian Hosaka ang natitirang opisyal na matitibay. Hindi ko alam kung magre-resign din ba itong mga to. Kung tuluyang nag-resign itong tatlong to ay ang palagay ko babalik na to sa ang investigation either DOJ o Ombudsman. Ano? Samantala matatanda ang isa si Dilima sa mga kongresistang nanawagan para sa pagpasa ng panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC upang bigyan ng kapangyarihan ng ICI na binuo ng Malacanang. Ito pala si Laila Dimil Lima ang nanawagan para magpasa ng panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ha? Pero hanggang ngayon po hindi po na ipapasa sa Congress. Kasi nga marami po ang nasasangkot doon sa Congress na mga kontraktor. Ha? Paano nga papasa yan? Kasi unang-una napakaraming mga nasasangkot diyan sa Congress. Oh. Kaya hindi nila ipra-priority yan dahil nga sila mismo ang malilintikan dyan kung nagpatuloy yan. Ayaw nila magpatuloy siguro. Pupunta na ang
Kung tuluyan niyang mabuwag, kasi sinabi naman ni PBBM na hindi yan magtatagal. Dapat kaya nga siya gumawa niyan para ng independent body upang mag-imbestiga sa mga anomalya ng flood control at ghost project scam. Yan po ang mga binabanggit ni PBBM noon. At saka isa pa, hindi talaga plinano ni BBM na magtagal itong create niyang ito na independent body na to na siyang mag-iimbestiga. Ano? May mga kongresista na sumusuporta dito na pagtibayin na gawin talagang isang ah, isang ahensya ng gobyerno na siyang tututok sa lahat ng investigation pagdating sa infrastructure. Maganda sana 'yon. Pero hindi naman solid ang suporta. Kaya ganun, siguro may mas magandang plano sila. Ano? Ang pahayag ni Representative De Lima ay nagbibigay diin sa kakulangan ng tunay na kapangyarihan at kalagayan ng kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure ICI lalo na sa gitna ng sunod-sunod na pagbibitiw ng mga opisyal nito tulad ni Rosana Fajardo epektibo sa December 31 dahil ang ICI ay nasa ilalim ng Malacanang nananawagan siya na para sa agarang pagpasa ng panukalang Independent Commission against Infrastructure Corruption upang mapalakas ang laban sa korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura. Dito po, magbibigay po ako ng konklusyon. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang mas malakas at independenteng ahensya tulad ng ICAIC upang epektibong matugunan ang korupsyon sa infrastruktura sa halip na umasa sa isang komisyong limitado ang saklaw at tauhan kung hindi maaksyonan maaaring magpatuloy ang mga problema sa transparency at accountability sa sektor na ito. Yan po, ano? Sana magkasundo at makabuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption upang ito na ang hahawak sa lahat ng mga infrastructure anomaly kung mayroon mang anomalya sa mga flood control, sa mga ghost project, sila po ang tanging hahawakan lang nila ito, yung mga project ng gobyerno na kagaya nito na matagal nang ginawang gatasan ng mga politikong tukmol, mga politikong magnanakaw, mga opisyalis ng DPWs na magnanakaw, walang ginawa kundi pagsamantalahan ang pundo ng ating bayan. Walang ginawa kundi pagsamantalahan ang taxpayers money. Ano? Sila-sila ang nakikinabang. Sila-sila ang yumayaman sa perang hindi naman nila pinaghirapan. Ano? Kaya kailangan ng putulin yan mga kahibangan yung yan. Kung ito man ay ang ICI man na create ng ating Pangulo ay tuluyang mabuwag, mayroon pong hahawak na iba dyan. Ako'y naniniwala kung mabuwag ito by January of 2026, nandyan pa ang Ombudsman at DOJ. Saklaw din nila yan, mga investigating body yan kailangang ipagpatuloy nila kung ano man yung hindi na magagawa ng ICI sakaling mabuwag na ng tuluyan ang ICI. Okay? Huwag niyo pong kalimutang paki-like, share, and subscribe and share ang aking YouTube channel.
Sa mga nanonood po sa Facebook huwag niyo pong, kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramir Bolder. Salamat po.